Hello guys, kumusta? So, ngayon, pag-uusapan natin yung build ng Spell Sword. So, sa ilang araw kong paggamit ng Spell Sword, marami akong sinubukang build yung nilalaro yung mga points ng Spell Sword. So, may top 3 akong yung malakas talaga para sa akin. So, siguro pag bumisita kayo sa mga Facebook group, makikita kayo ng mga ganitong build. Ayan. So maraming ganyan. Sinubukan ko rin 'yan, tinest ko rin 'yan. So dito sa sa mga test ko, ito yung pinaka malakas or pinakamagandang gamitin na build para sa spell sword. So punta muna tayo dun sa um, strength type, STR type. So ito yung yung gamit ko ngayon, ito yung STR type. So ang build niya ay 55160. So sinakto lang 'yan sa Chaos Blade. At yung natirang points naman ay nasa agility na. So, pwede siyang pang PvP, pwede rin siyang pang PvE. So, tinry ko rin yung yung mataas yung strength, yung kukunin yung Magic Grasp. Pero hindi talaga siya maganda pang PvP, tsaka pang PvE. Ayan. So, yan yung sa STR type na build para sa spell sword. Para sa akin, ito yung pinakamagandang gamitin. So, pagdating naman sa energy type. So, pag energy type kasi, malakas talaga pagdating sa PvE. Lalo na pag sa boss. Kahit na nakikipag-agawan ka sa Dragonland o kaya dun sa Sanctuary, um, malakas talaga ang energy type na spell sword. So, ano nga ba yung mga magagandang build para sa spell sword? So, by the way guys, itong mga build na to, ito yung mga build na above, yung after rebirth na. Kasi pag in-apply mo to dun sa below 400, yung wala pang rebirth, hindi to effective. Hindi siya magandang gamitin. So, okay lang to mga ganitong build pag naka-rebirth na pataas. So, itong character na to ay nasa rebirth 1. So, itong build na to pala ay nakuha ko rin dun sa ibang mga player, yung mga matataas na ang rebirth. So, nasa rebirth 5 na sila or 4. So, ito yung sa STR. Ito naman yung sa uh, energy type. Pag energy type ang isang spell sword, ang pinakamagandang gamitin na build ay ito. So, yung energy niya, 5160. 5160. Tapos, yung strength naman ay sinakto lang. Sinakto lang dun sa armor, 393. Tapos, yung agility naman niya ay yun, yung natirang points. So guys, tong points na to, or yung stats na to, pang PvE, tsaka PvP na rin to. So subukan natin dito. So yung iba nagsasuggest ng yung agility daw, 3k lang or 3.5. Tapos yung natira, yung natira ay energy na. Malakas siya kaso mabagal yung attack speed niya. Kumpara dito, mabilis na, may damage, tsaka isa pa, mas makunat siya kumpara dun sa spell sword na may shadow surprise. So ayan. So ito yung dalawang build na maganda talaga gamitin. Yung kanina, naka-STR type, PvE and PvP din yun. Kahit saan dun pwede mong gamitin. Ito rin, tong build na to, PvE and PvP. Ngayon, may isa pang build na i-share ko. Ginagamit din to sa mga nasa mataas na rebirth. Yung build na to ay ganito. Uh, ang ginawa dito, yung energy niya ay 3920. Tapos, strength naman niya ay sinakto lang sa armor. Tapos, yung natira naman ay agi na. So, ayan. So, halos ang kinuha lang talaga niya
ay yung skill na uh, Scorch tsaka Dark Comet Fall. Yun lang yung kinuha niya. So susubukan natin dito sa golden na to. Tapos yung attack speed naman niya 316. Andito na yung buff galing sa yung sa Scorch. So mabilis siya. So Rebirth 1 pa lang 'yan. Ayan, ginagamit to ng mga yung mga nasa mataas na Rebirth na din. Kahit yung mga kakilala ko, ito yung ginagamit nilang build. Pero para sa akin, ang maganda pa rin gamitin ay yung 5160 na energy tapos Agi na. Kasi yun kasi pang PvE tsaka pang PvP na rin. So guys, yun lang yung mga build na, or para sa akin, yung tinry ko talaga, yung result ng pinag-eksperimentuhan ko yung points ng spell sword. Yung tatlong yun talaga ang pinakamagandang gamitin para sa akin. Yung sa strength type, yung 5160 na strength, Agi na, at saka yung build na to, yung sa energy type, na 5160 na energy, tapos Agi na. Tapos ito naman, yung 3920 na energy tapos Agi na. So ito yung mga build na maganda gamitin after rebirth. So again guys, wag yung gamitin to kung nasa below 400 pa lang kasi hindi siya magandang gamitin. So yun lang yun. Sa lahat ng build na sinubukan ko talaga, kahit yung nasa Facebook, tinry ko rin yun. Walang-wala talaga dito sa mga build na to. So guys, hanggang dito na lang. So gusto ko lang talaga i-share yun. So kung mapapansin niyo talaga, hindi ko ginagamit yung Shadow Surprise tsaka Magic Grasp kasi parang useless kasi yun pagdating ng Rebirth 3 pataas na. Hindi na siya masyadong nagagamit, hindi siya magandang gamitin pag nasa mataas na Rebirth na. Kaya kung mapapansin niyo, nasa 5160 lang yung strength o kaya sa energy. So hanggang dito lang po, at kung mayroon kayong magandang build kaysa dito, pwede rin kayo mag-comment sa baba. Okay? So maraming salamat po at magandang umaga or magandang gabi sa inyo.